So kahit na nagkaroon ng pangalawang asawa, yung unang wife dito, hindi siya disqualified na maging tagapagmana ni husband na namatay. Kasi noong buhay pa naman si husband, hindi naman siya nag-file ng petition para matanggal yung kanyang first wife bilang legal na tagapagmana. Halimbawa, nag-file sana siya ng petition for legal separation. Sa legal separation kasi, yung spouse na may kasalanan ay disqualified para magmana or mag-inherit mula sa ari-arian ni innocent spouse. So, sa kabila ng katotohanan na 30 years nang hiwalay etong si namatay na husband sa kanyang unang asawa, yung unang misis pa rin ang legal na tagapagmana ni namatay na husband. Kasi siya ang considered legitimate spouse. So kahit 30 years na rin silang hiwalay, yung kanilang first marriage ay valid and subsisting pa. Hindi ito napawalang bisa dahil lamang sa pareho na silang may mga bagong kinakasama o pareho na silang may bagong pamilya. So kahit gaano na kayo katagal na hiwalay, kung walang deklarasyon or desisyon ng korte na nagsasabing walang bisa ang inyong kasal, ay valid pa rin ito. So paano hahatiin yung naiwang death benefits ng namatay na mister? 1/4 nun mapupunta kay legal wife sa unang asawa. 1/2 mapupunta sa anak sa kanyang unang asawa. So, meron na lang natitirang 1/4. Yung 1/4 na yon, yun ang paghahatian ng dalawang anak ni mister sa pangalawang asawa. So, kay first wife na siyang legal na tagapagmana ay 1.1 million. Sa kanyang anak, yung anak sa unang asawa ay 2.2 million. And doon sa anak sa pangalawang asawa ay tig 563,000 pesos. So, para sa mga legal wife, napatunayan natin dito sa case na to na sa inyo pa rin ang huling halakhak. Kaya kung nakarelate kayo, please share our video and salamat po sa pagsuporta ninyo sa aking YouTube channel and sa aking mga vlogs. And meron po akong mga ipinopost sa aking Instagram Reels and Facebook page, pero yun ay mga short clips lamang po. Ang kabuuan ng aking video ay nasa aking YouTube channel.